Okay, so may bagong TV na naman tayo ngayon at this time, galing naman sa Skyworth. Ito yung Skyworth SUE6200 Google TV natin na may 55 inches na screen size, 4K resolution, may Google Assistant at flicker-free display. Now, matagal na tong Skyworth at madalas na rin talaga nating nakikita sa mga malls. For sure, karamihan sa inyo kilala na rin sila, pero ang posibleng hindi nyo pa alam, meron silang 23 years of experience pagdating sa research and development ng eye care technology. Para hindi makasama sa mga mata natin yung panonood. Mamaya babalikan pa natin yan, pero ngayon, iimbitahan muna kitang mag-subscribe. Konti na lang 300k na tayo at babawi kami kapag nangyari yan. Kaya naman kung sakaling makatulong at magustuhan mo tong video, baka pwedeng i-click mo na yung subscribe button dyan. At follow mo na rin kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Okay, so start muna tayo sa build at design. Well, halos pare-pareho na lang naman ang itsura ng mga TV, syempre, pero itong unit natin ngayon ay merong silver na base. Andyan yung Skyworth logo natin, tapos sa baba niyan, meron naman tayong sensors at LED indicator. Manipis lang yung bezels, kaya premium TV rin ang datingan. At mataas-taas yung screen-to-body ratio. Tapos yung stand naman natin ay plastic. Of course, mas maganda sana kung metal, pero kayang-kaya namang suportahan yung TV at alam nyo naman na lagi ko rin nire-recommend na i-wall mount yung TV natin para mas malinis tignan at mas makatipid sa space. Actually, meron na rin tong free wall bracket sa loob ng box. So, hindi na rin talaga kailangang bumili. Pero kung gusto mo ng mas heavy duty at mas marami pang adjustments na kayang gawin, ilalagay ko na lang din yung link ng mga wall bracket brands na pinagkakatiwalaan ko diyan sa may description. Kung titignan naman natin yung likod, galante rin sa ports itong Skyworth. Unang-una, dalawa yung USB Type-A ports natin dyan. May AV-in, kabitan ng antena, tatlong HDMI 2.0, digital audio out, at syempre meron ding Ethernet port. Tapos sa kabilang side naman natin makikita yung power in. So hindi ako nakulangan pagdating sa mga ports at sa ngayon, sobra pa to para sa personal na paggamit ko. Now, pag-usapan naman natin yung pinaka-importanteng bagay dito. Siyempre, yung mismong display. Again, 55-inch TV to with 4K resolution at ang pinaka-pinagmamalaki ng Skyworth dito ay yung eye care technology nila. Again, may 23 years of R&D sila pagdating sa eye care technology. Nag-focus talaga sila dito, pero ano ba tong eye care na to? Well, unang-una, flicker-free itong TV natin. Hindi pa naman nangyayari sa akin pero may mga tao kasi na nakakaranas ng eye strain and eye fatigue lalo na kapag matagal nang nakatutok sa screens. Kahit sa mga smartphones nangyayari yan. Kaya nga isang magandang feature din ang DC dimming sa mga phones. Now, hindi visible sa mata natin yung flickering na yan. Pero kapag tinignan natin sa camera sa tamang settings, dyan natin yan makikita. Tulad na lang dito sa phone ko. Kung makikita nyo, meron tayong flickering, lalo na sa mababang brightness. Pero dito sa Skyworth TV natin, wala talaga kahit pa naka-zero yung brightness level. At ang isa pang magandang feature nila dito na mas pamilyar na sa atin ay yung low blue light filter. Alam naman natin na may mga negative effects din ang blue light. Lalo na ang exposure before bedtime dahil makakaapekto yan sa pagtulog natin. So para i-turn on yung blue light filter, punta lang tayo dito sa health platform at turn on lang natin yung eye protection mode. Na ang ginaganda pa, pwede rin nating iset depende sa oras na gusto natin. Meron din kasi tayo dyang night mode feature. So for example, gusto mong matulog ng 9 PM, around 6 PM, i-turn on mo na yung night mode, tapos piliin lang natin yung follow night mode sa eye protection para pagpatak ng 6 PM, mata-turn on na rin automatically yung eye protection para hindi mawala yung antok mo. At meron nga rin palang auto volume control. So meron tayong built-in volume equalizer dyan na kusang i-adjust yung volume para maiwasan yung biglaang paglakas na posibleng mag-cause ng panic sa atin. So honestly, ang ganda nitong eye care features nila at mas na-appreciate ko pa ngayon yung flicker-free display at low blue light mode dahil may anak na ako, nanonood, so mas maganda talaga kung may eye protection features yung TV natin para lang sigurado at mas kampante tayo. Now, pagdating naman sa mismong picture quality ng display, may tinatawag sila ditong Chameleon Extreme 2.0 AI PQ engine para ma-enhance yung overall picture quality. At sa nakikita ko, maganda rin talaga yung kulay. Malinaw, sharpness ng 4K resolution sa isang 55 inches na display,
Solid din, lalo na kung nasa tamang distansya tayo. So naging maganda rin talaga yung watching experience ko dito. Anime, Marvel movies, TV series, wala akong reklamo at malinaw talaga. At so far, wala rin akong napansin kung anumang artifacts dito. May na-review kasi tayong TV before na nagkakaroon ng purple artifacts sa mga dark scenes. At simula nun, naging part na rin talaga yan ng testing ko. At good news naman dahil walang ganun dito. Meron din tayong good viewing angles, very minimal lang yung discoloration kahit sa gilid tayo nakatingin. Tapos meron ding HDR support na talaga namang malinaw at hindi rin ako nakulangan sa brightness. Pinanood ko ulit yung Avengers Endgame at HDR, solid. Guardians of the Galaxy Volume 3, pinanood ko rin. 9 out of 10 sa akin. So for the price, masasabi kong hindi ako na-disappoint sa overall picture quality nito. Pagdating naman sa speakers, malakas din at sapat na sa isang kwarto. Of course, hindi siya yung super bassy or super boomy na bass. Kumbaga, yung sound quality, same lang din sa mga kakompetensyang TVs. Pwede na, pero syempre, mas maganda pa rin kung makakabili tayo ng mas maganda pang speakers pag nakaipon-ipon tayo para sa mas immersive pang experience. Okay, so next naman natin pag-usapan yung mga smart features na talaga namang magpapadali sa buhay natin. Again, Google TV itong unit natin at madali lang i-setup. Napansin ko rin na may 5 GHz band Wi-Fi tayo dito na magbibigay sa atin ng mas solid na connection kung sakaling ipupwesto natin to malapit sa router natin. Tapos eto naman yung mismong home screen. Alam naman natin na napaka-simple at napaka-user-friendly ng interface ng Google TV. So wala rin talaga akong reklamo dito. May mga pre-installed apps na rin tayo dyan. May Netflix, YouTube at Disney Plus na rin kaagad. Tapos yung mismong performance ng TV sa mga commands, decent din. Again, meron din kasi tayo dyang voice command feature at madali niya namang nagagawa yung mga sinasabi ko. Skip, volume adjustment, playing a video. Okay naman lahat, so hindi na rin talaga kailangan bumili ng mga TV sticks or TV box. Nagustuhan ko rin yung mismong remote dahil very lightweight, tactile yung mga buttons, may texture yung likod so medyo grippy, hindi madulas sa kamay, antibacterial na rin. May mga shortcut keys din tayo dyan para sa Netflix, YouTube at iba pa. Tapos maliit nga lang din pala at mas prefer ko yung ganitong style. Yung wala ng mga extra buttons na hindi naman talaga natin ginagamit. Okay, so available na itong Skyworth SUE 6200 55-inch Google TV natin sa Lazada. Ilalagay ko yung link nito dyan sa may description kung sakaling interesado kayo at yung presyo ay ihahabol ko na lang sa comment section. Wala pa kasing malinaw na presyo ngayon at ang meron lang tayo ay yung presyo ng mas maliit na TV nila na nakasale from 9,990 to 8,490 pesos. Again, ihahabol ko na lang sa comment section yung price nitong 55 inches na TV natin. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Like, share, subscribe, alam nyo na yun. Kung interesado ka sa mga smartphones, click mo lang to. At kung naghahanap ka naman ng party speaker, click mo lang to.